Isipin mo ito sandali. Paano kung sa susunod na pensyon mo may dagdag na 10,000 buwan-buwan na biglang pumasok sa account mo? Walang abiso, walang pila, walang kahirap-hirap. Pero ang totoo, hindi lahat ay makakatanggap at marami ang posibleng maiwan kung hindi nila alam ang buong detalye. Sa video na ito, bubuksan natin ang totoong nangyayari sa likod ng SSS at GIS pension updates sa Pilipinas. Kung sino ang talagang kasama, sino ang nanganganib na ma-exclude at anong mga pagbabago ang paparating na direktang tatama sa bulsa ng bawat pensioner. Kaya huwag kang aalis dahil ang huling bahagi ang pinakaimportante at kadalasang hindi sinasabi sa balita. At kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay umaasa sa pensyon, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito dahil ito ay ginawa para sa inyo. Dito namin araw-araw ibinabahagi ang pinakabagong SSS at GIS pension payment updates, mga babalang dapat malaman at ang tunay na sitwasyon ng pension crisis sa Pilipinas para hindi kayo magulat, hindi kayo maiwan at laging handa sa anumang pagbabago. Confirmed na. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o may magulang, kamag-anak o mahal sa buhay na umaasa sa pensyon buwan-buwan, makinig ka ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaring magbago ng takbo ng inyong 2026. Simula Enero 2026, isang 3,000 buwan ang dagdag sa SSS pensyon ang inaasahang ipatutupad at sa unang tingin pa lang parang napakalaking ginhawa na agad. Pero, ang mas mahalagang tanong ngayon ay, sino talaga ang makakatanggap nito? Paano ito ibibigay? At may mga kondisyon ba na kailangang malaman bago tuluyang umasa? Maraming pensyoner ang matagal nang naghihintay ng ganitong klaseng balita dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, gamot at pagkain. At para sa marami, ang kasalukuyang pensyon ay halos hindi na sapat para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Kaya't nang lumabas ang kumpirmasyon tungkol sa 3,000 buwan ng taas, nagkaroon ng panibagong pag-asa, ngunit kasabay din nito ang kalituhan, haka-haka at sari-saring impormasyon sa social media na kailangang linawin ng maayos. Ang planong dagdag ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan at ng Social Security System upang tugunan ang matagal ng panawagan ng mga pensyoner na makasabay ang kanilang kita sa tunay na gastos ng pamumuhay, lalo na para sa mga senior citizen na wala ng ibang pinagkukunan ng kita bukod sa kanilang pensyon. At ayon sa mga inilalabas na detalye, ang 3,000 ay hindi simpleng one-time ayuda, kundi isang regular na buwanang ng dagdag na isasama sa base pension. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy itong matatanggap hanggat kwalipikado ang pensioner. Ngunit hindi lahat ay otomatikong makakatanggap at dito nagiging kritikal ang pag-unawa sa mga patakaran dahil ang pangunahing target ng dagdag na ito ay ang mga low to middle income pensioners. Particular yaong matagal nang tumatanggap ng mababang buwanang pensyon na halos hindi na sapat sa kasalukuyang antas ng inflation at may mga indikasyon na uunahin ang mga pensioner na may mas mababang credited years of service at mas mababang average monthly salary credit upang masigurong ang tulong ay mapupunta sa mga tunay na nangangailangan. Mayroon ding usapin kung paano ito ipatutupad para sa iba't ibang uri ng pensioner tulad ng retirement pensioners, disability pensioners at survival pensioners. Dahil bagamat pare-pareho silang saklaw ng SSS, may kanya-kanya silang batayan sa pagtanggap ng benepisyo at ayon sa mga inilalabas na paliwanag, layunin ng SSS na gawing mas inklusibo ang dagdag na ito hanggat maaari, subalit kailangang balansahin ito sa kakayahan ng pondo upang manatiling matatag ang sistema sa pangmatagalan. Isa sa mga madalas itanong ng mga pensioner ay kung kailangan pa bang mag-apply o mag-file ng kahit anong dokumento para makatanggap ng 3,000 na dagdag. At sa ngayon, ang lumalabas na direksyon ay automatiko itong ipapasok sa account ng mga kwalipikadong pensioner katulad ng regular na buwanang pensyon. Basta't updated ang kanilang records at walang problema sa kanilang SSS account. Kaya't napakahalaga na siguraduhing tama ang personal information, bank details at status sa maiwasan ang pagkaantala o pagkawala ng benepisyo.
Hindi rin mawawala ang tanong kung kailan eksaktong mararamdaman ang dagdag. At bagamat sinasabi na simula Enero 2026, ito ipatutupad, may posibilidad na ang aktwal na pag-credit ay gawin sa mga unang buwan ng taon depende sa schedule ng payout. At sa ilang kaso, maaaring may retroactive adjustment kung sakaling may kaunting delay sa implementasyon. Kaya't pinapayuhan ang mga pensioner na maging alerto at regular na mag-check ng kanilang pension statement. Mahalaga ring linawin na ang 3,000 na dagdag ay hiwalay pa sa iba pang benepisyo na maaaring matanggap ng isang pensioner tulad ng 13th month pension, medical benefits at iba pang special assistance na maaaring ilunsad ng pamahalaan. Kaya't hindi ito kapalit kundi dagdag lamang. Isang hakbang na kinikilala ang malaking kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino na naghulog sa SSS sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, may mga nagsasabi ring dapat maging maingat at huwag agad maniwala sa lahat ng kumakalat na balita online dahil may ilang impormasyon na pinalalabas na lahat ng pensioner ay siguradong makakatanggap ng 30,000 kahit walang kondisyon. Na hindi ganap na totoo kaya't napakahalaga na umasa lamang sa opisyal na anunsyo at malinaw na guidelines mula sa SSS upang maiwasan ang maling inaasahan at pagkadismaya. Para sa maraming pensyoner, ang dagdag na 3,000 ay hindi lamang usapin ng pera, kundi ng dignidad at pagkilala. Dahil sa loob ng maraming taon ay ramdam nila na napag-iwanan na ang kanilang pensyon kumpara sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At kahit hindi nito lubusang masosolusyunan ang lahat ng problema sa gastusin, malaking tulong na ito para sa pambili ng gamot, dagdag na pagkain o kahit kaunting ipon para sa mga emergency. Sa usapin naman ng pondo ng SS, may mga pangamba na baka hindi ito kayanin sa pangmatagalan, ngunit iginiit ng pamunuan na isinasaalang-alang ang actuarial studies at pangmatagalang sustainability ng sistema bago aprubahan ang ganitong klaseng dagdag. At bahagi rin ito ng mas malawak na reforma upang masiguro na ang SSS ay patuloy na makapaglilingkod hindi lamang sa kasalukuyang pensioners, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Kaya, kung ikaw ay pensioner o may mahal sa buhay na pensioner, ngayon pa lang ay magandang ihanda ang sarili sa pamamagitan ng pag-update ng SS records, pag-monitor ng mga opisyal na anunsyo at pag-unawa sa mga detalye ng benepisyong ito. Dahil ang kaalaman ang susi upang masulit ang anumang tulong na ibinibigay ng sistema. At kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod pang balita tungkol sa SSS pensyon, mga posibleng dagdag, schedule ng bayaran at mahahalagang paalala na direktang nakakaapekto sa mga pensioner, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil ang layunin namin ay ibahagi ang malinaw, totoo at napapanahong impormasyon para sa inyo para hindi kayo mahuli, hindi kayo malito at hindi kayo mapag-iwanan sa mga pagbabagong mahalaga sa inyong kinabukasan. Siyempre, Gases.